As always, bigla-biglaan lang uli kaming nagkita ni Papi Joey dahil meron din ako sa kanyang kukunin mula sa Good Deals by Yodge. So instead na magkikita lang kami, sabi ko, kailangan ko rin talagang patakbuhin yung MC namin. At yan, makikita nyo, nag-i-explain or sumasayaw si Papi Joey. Pero yun na nga, sinamahan niya ako para lang mag-ikot. Dapat nga, dun na lang sa malapit sa kanila and salamat at siya pa nag-adjust na wala na para sabay na daw pupunta kung saan man pupunta. And naisip ko tumaan sa Vape Throaters V3 or yung sa branch nila sa Maligaya at bibisita lang and para mapakita ko rin sa aking friend na may branch doon ng vape shop na 24/7. And while on the way, medyo baskip ang traffic, medyo congested pa rin kahit late na nito, mga 11 na rin yata nito kung hindi ako nagkakamali or 10 PM. Pero yun nga, it's a Sunday and medyo congested lang din talaga and safely naman kaming nag-filter dito sa part na to. And di lang talaga sadya kasing malaki nga yung MC ko compared sa friend kong si Joey. So ako yung pinakamabagal mag-filter, di kasi tayo basta singit lang ng singit maingat din tayo. Along the way of course, mga kulitan, daldalan, and habang nandito sa part na to, somewhere along the road na to, may blink or rather blinker ng blinker or bright ng bright sa akin sa likod ko na van. Nagtataka ako kasi hindi naman siya mabilis maluwag naman yung kalsada, wala naman ditong restriction sa lanes. And again, mabilis yung takbo. Blink siya ng blink ng ilaw niya, headlights niya. Tapos nang malapit-lapit napansin ko, meron siyang nakalagay na media. Eh, naiirita na rin ako kasi napaka-entitled naman nun dahil ang luwag ng kalsada, wala ka rin naman mapupuntahan. Kasi pagdating dito, dito sa part na to yun yung heavy blinking yung ginagawa niya sa likod namin. Itong MC na lumagpas sa akin, saka sa akin, blink siya ng blink ng ilaw. So, naiirita na ako. Kaya sinabi ko na rin kay Joey na ang kulit nung nasa likod yan, tinignan niya Tapos may sabi ko may media, ang kulit Tapos nung sinalaman niyang kinag-uusapan na namin siya kasi tinitignan talaga rin namin bigla na hininto yung blink. So ibig sabihin, nang kukumag ka lang, di ba? Huwag naman ganon, huwag naman tayong entitled sa kalsada. Unang-una, hindi mabagal ang takbo namin. Hindi rin naman sobrang bilis dahil bawal ka rin naman mabilis dito. Wala ka naman palang emergency. Huwag tayo magpaka-entitled o mangkupal ng ibang sasakyan dahil gusto mo lang talagang paalisin sila sa harap mo. Kasi ang luwag ng left side, ang luwag ng right side, pwede kang lumipat ng lane pero hindi mo ginawa, diba? Tapos nung nalaman mong pinag-usapan ka, bigla kang nag-ayos ng pagbabaneho. Huwag tayong gano'n. And makikita naman, maayos naman takbo namin, di nga kami palipat-lipat so, huwag naman tayong maging sobrang entitled sa kalsada. And going back, yun na nga, chill lang kami actually nito. Mukha lang bilis dahil sa camera of course. Pero mabagal lang kami. Especially yung friend kong yan si Joey na tamaan siya sa likod last month I think ng may nag-high speed na motorcycle na siya pa yung sinisisi. Grabe magpatakbo yung motorcycle na yun. So, yun na nga, nag-report sila. Sabi ko, mag-report kayo sa HPG or sa traffic control. Tapos, ayun, wala rin nangyari, di ba? Kasi, kumbaga, tama naman yung friend ko na siya yung na-damage Tapos, high speed ka, reckless ka sa kalsada. So, wala ba yun? And yun na nga, kaya huwag tayong magpakakumag sa kalsada na feeling natin atid lang yung kalsada. Ito, medyo tumutumba-tumba yung camera natin. So inaayos ko kasi hindi tayo naka-pole or selfie stick type parang yung sa mga GoPro attachments lang ako. Kaya minsan lumulundo siya or either going forward or backward yung paghiga. Kaya ina-adjust ko yung X3 every now and then. Pero for the past few days naman nung may ginawa akong adjustments, okay naman siya. Ang ganda ng busina ng friend ko. Hindi siya yung sobrang loud horn, pero at least maganda. Naririnig yung busina niya kaysa sa akin. Busina niya pala, by the way, hindi ako mahilig magbusina kasi unless
very, very necessary or gusto ko magpapansin dun sa truck kasi baka mamaya bigla siya mag-switch lane. Matamaan ako eh. Pero yun, rarely. And idinaan ako ni Joey, of course, medyo ibang road kasi para maiba lang yung way ng pagpunta ron sa shop. Hindi ako ganun familiar dito sa Tagong Park na to ng bali dun sa LTO ng Faliches na daan papunta dun sa Maligaya. Hindi bago talaga ako. And yun na nga, bali, pagdating namin dun, sinabi ko lang sa kanya, pagliko is magpo-park agad, malapit lang po ron sa may 7-Eleven, sa malapit sa Ayala to Maligaya, bale. Nasa second floor siya. So yun, parking lang kami. Paggabi, of course, madali mag-park dito. Pero sa umaga, mas maganda kung commute ka na lang or lakarin mo kasi wala talaga mapaparkan dito. Yun na nga, pupunta na kami sa taas. Akala ko nung una si Mark Coffee na fake fruiters yun ang babantay. And sa kabila pala siya. So, binisita ko rin yun after nito. Pero yun na nga, bumisita muna kami at bumili ako ng aking juice of course. And yan, ang ganda ng entrance nila. May PS4 sila rito. And just check their page, of course. Yung VT, V2 or V3 na page nila or even the main, of course. So, yun lang, may V4 na rin nga pala sila. Have a good one, keep safe, and ride safe.